Isang mapagpala po at masayang umaga sa bawat isa sa atin. Tayo po ay patuloy naman sa kanyang presensya sa pamamagitan ng pagbabad sa kanyang salita. Amen po ba, mga kapatid? So, ang ating pong pag-usapan sa umagang ito ay tungkol po sa kalayaan kay Kristo or freedom in Christ. Hallelujah! Okay, so basahin natin sa Galatians chapter 5 verse 1. Basahin natin sa Galatians chapter 5 verse 1. Ano po ang sabi niya doon? Sa Galatians chapter 5 verse 1, sa English po, basahin natin sa English. Sabi niya, "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." So very clear po na sabi niya, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Bago po tayo magpatuloy, samahan po ako ng maikling panalangin. Salamat Panginoon for setting us free. Salamat Panginoon na kami po ay inyong pinalaya. Maraming salamat Panginoon sa inyong abag, sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kami po ay patuloy na dumudulog sa inyong presensya sa umagang ito na kami po ay turuan mo Panginoon sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. At salamat Panginoon sa pagbigay ng pag-unawa upang aming maunawaan itong mensahe mo na ihinanda mo sa bawat isa sa amin at patuloy na maging ganap ang aming pananampalataya maging handa sa inyong pagdating. Maraming salamat in Jesus' name. Amen. Okay po, magpatuloy po tayo mga kapatid. Balikan po natin yung ating verse kanina na sa Galatians chapter 5 verse 1. Sabi po niya doon, hallelujah, sabi niya, "It is for freedom that Christ has set us free." Tayo po ay malaya na dahil tayo po ay pinalaya ng Diyos. Paano po nangyari yun? Baka sabihin natin, nandito pa rin ako sa loob eh. Nandyan po kayo, nandyan lang kayo sa loob, pero ito po ang ibig sabihin nito, itong freedom in Christ o kalayaan kay Kristo. Tunay nga po na ang dahilan kung bakit po pumunta dito si Jesus dito sa lupa, kung bakit po siya ay pumunta dito sa mundo para po sa bibig ang bawat isa sa atin, para palayain ang bawat isa sa atin. No? He came to set the captives free. Tayo po ay pinalaya sa pagkabihag ng kasalanan, pagkabihag ng demonyo. Yan po ang ginawa ng Panginoong Jesus. Yan po ang tunay na misyon niya. Yan po ang tinutukan niya. Yan po ang purpose kung bakit siya pumunta dito sa mundo, para palayain ang bawat isa sa atin sa biyag ng kasalanan at sa pagkabiyag ng demonyo. Tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Kaya po, huwag natin panawalain ang ginawa niya doon sa cross. Kasi yan po ay para sa atin. Hindi po niya ginawa para magpakahiro siya. Ginawa po niya yan para sa bawat isa sa atin. Para tayo ay tubusin. Siya po ay hindi lang nag-hit-up, kundi ang dugo niya ay nabubo doon sa cross. Dahil ang kanyang dugo ang siyang tutubos sa bawat isa sa atin. Yan ang pinagbayad sa ating mga kasalanan. Yung dugo niya ang tumubos sa ating mga kasalanan. Ang dugo niya ang nag-cover doon sa ating mga kasalanan upang tayo ay kakalugdan ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante po na hindi lang natin malaman na may Diyos. Importante po na tayo ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon, magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Kung sinasabi natin na naniniwala tayo na may Diyos, kung sinasabi natin na kinikilala natin ang Panginoon, kailangan natin tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas natin. Yan po ang ebidensya ng kung totoong naniniwala ka sa Kanya, tanggapin ka din sa ginawa niya doon sa cross, na nung tayo pa ay
ay masayang gumagawa doon sa kasalanan, sa mga kasalanan. Namatay siya, dumating na siya at namatay para sa bawat isa sa atin. Baka sabihin natin, inamatay na pala siya sa atin, bakit ba natin kailangan tanggapin siya? Opo, kasi yung pagtatanggap po sa kanya ay pagre-respeto na siya ay pumunta dito para tubusin ang bawat isa sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Dahil mahal niya tayo, ayaw niya tayo na tayo ay binibiyag ng demonyo, ayaw niya tayo ay naghihirap, ayaw niya na tayo ay kawawa. Kaya po kasi hindi yan ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Napakaganda po ng layunin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya lamang po kung bakit hindi natin nararanasan, dahil po tayo ay biyag ng demonyo. Kapag po ikaw ay biyag ng demonyo, ay nako, ang gusto niya, ang nangyari sa inyong buhay, ang gusto ng demonyo sa ating buhay ay sirain, patayin, hadlangan ang magagandang layunin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya yan po ang dahilan kung bakit pumunta ang Panginoon dito para tubusin ang bawat isa. Kaya po huwag natin baliwalain ang ginawa niya sa cross. Kasi yung ginawa niya yun, tayo ay napalaya sa pagkabiyag ng demonyo. At hindi mangyayari lamang yun, mga kapatid, mangyayari lamang po yung tunay na kalayaan sa pagkabiyag ng demonyo, kalayaan sa consequences ng kasalanan. Kung tatanggapin lamang po natin siya, maniniwala tayo, tatanggapin natin siya sa ating puso at maniniwala tayo doon sa cross na yung ginawa niya doon sa cross. Wala mong ibang makakapagligtas. Very clear sa ating binasa kanina na tayo ay malaya dahil pinalaya tayo ni Kristo. Wala pong ibang libro na magsasabi doon na tayo ay malaya kung hindi ang Biblia lamang. Kasi ang Biblia, yan po ang salita ng Diyos at ang Biblia ay salita ng Diyos at ang salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa. Wala man siya dito na literal nakikita natin, pero nandyan ang salita niya na kanyang iniwan, ibinigay para sa bawat isa sa atin. Upang kung tayo maniniwala sa kanyang salita, hindi tayo tuluyang masisira, hindi mananatiling biyag ng demonyo, kundi kung tayo po ay maniniwala sa kanyang salita at tatanggapin natin isa sa pamuhay natin ang kanyang salita, magiging bagong nilalang po tayo. Mababagong wala pong ibang magbagong. Maraming libro ang pwedeng mong basahin at pwede kang wow, ma-entertain. Pero isa naman po ang aklat na pwedeng kung babasahin mo at paniniwalaan mo, isasagawa mo kanyang sinasabi, tunay na magbabagong buhay, mababago ang buhay mo. Yan po ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya mga kapatid, ano ang sabi niya? Ngayon, kung tayo ay pinalaya, kung si Kristo ay nasa inyong buhay, kanyang pinalaya, pinatawag tayo sa lahat ng consequences ng kasalanan at tayo ay pinalaya doon sa pagkabiyag ng demonyo. Sabi niya mga kapatid, ano na ang susunod na gagawin natin? Sabi niya kanina sa natin, magpakatatag tayo. Hindi bang ibalik natin pero sa Tagalog version? Sa Tagalog version. Basahin natin. Ano ang gawin natin na tayo ay pinalaya ng Panginoon? Magpakatatag tayo. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpakatatag tayo, kapatid. Magpakatatag tayo doon sa Galatians 5 verse 1 sa Tagalog. Okay, sabi niya, magpakatatag tayo. Paano ba tayo magpakatatag? O maganda magpakatatag? Manindigan tayo sa ating pananampalataya. Ano ibig sabihin ng manindigan? Kung naninindigan ka sa pananampalataya mo sa Diyos, talagang nandyan yung respeto mo sa ginawa niya doon sa cross at totoong naniniwala ka. Kung naninindigan ka sa relasyon mo sa Panginoon, totoong naniniwala ka sa relasyon, naniniwala ka sa Kanya. At dahil naninindigan ka sa inyong relasyon sa Panginoon, hindi ka ulit alipinin ng demonyo.
na pumasok sa buhay mo, hindi niya magawa kasi protektado ka. Hindi niya kaya si Jesus, hindi niya kaya yung presensya ka ng Diyos na nasa inyo. Kapag ka po, tinanggap mo siya na sa inyong puso, ang presensya niya, siya po ay mananahan sa inyong puso. At kapag ka si Jesus ay nasa inyo, siya na ang makikita ng Ama, pag titingnan ka ng Ama, hindi na yung kasalanan natin ang titingnan niya, kundi si Jesus na ating pinapasok sa ating puso, yan po ang titingnan niya at dahil si Jesus ay nasa atin, malulugod ang Diyos sa atin. Kaya yung mga kapatid, napaka-importante ko ang personal relationship ko sa Panginoon. Kung wala kang personal relationship sa Panginoon, hindi malulugod ang Diyos sa atin. Hindi tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kung ituloy natin basahin doon sa verse 5, go down to verse 5 please. Sa Tagalog. Okay, sabi na. Okay. Sige, basahin natin sa English. Sabi niya, for through this... Okay, ulit sa Tagalog, sister. Okay. Ngunit umaasa kami at nananalig sa pamamagitan ng banal ng Espiritu at ng pananampalataya namin, ituturing kami ng matuwid ng Diyos. Ito po si Pablo na nagsasabi. Si Pablo po ay isang napakatindi, kalaban niya ang pinapatay niya mga Kristiyano. Sadyang kalaban niya ang Diyos, pero nung siya ay nakakilala sa Diyos na palaya siya, sabi niya, ngunit umaasa kami at nananalig na sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng pananampalataya namin, itutulong kaming matuwid sa Diyos. So, paano tayo magiging matuwid? Paano tayo ituturing ng Diyos na matuwid? Sa pamamagitan ng ating panananalig, sa banal na salita niya, sa pananalig natin, sa kanyang anak na kanyang pinadala dito sa mundo, at sa kanyang banal na Espiritu, na siya po ang gumagalaw sa atin. Nakukonsensya, ibinisya ko na nandiyan ang Holy Spirit sa atin. Tayo po ay kinukonsensya kung tayo ay nagkakamali, kung tayo nagkakasala. Hindi lang po namumonsensya, kundi tayo ang banal na Espiritu, tinutulungan niya tayo para unawain ang salita ng Diyos, tinutulungan tayo para maalala natin yung mga salita ng pagpino na ating pinapakinggan. At sabi niya doon, kaya importante nagsasama po, kung hindi tayo manindigan sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, hindi mananahan sa atin ang kanyang presensya, paano tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos? Yung kalayaan po ay mananatili. Mananatili tayo maging malaya kung tayo ay patuloy na umasa at manalig sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu at sa pananampalataya natin. Kaya kumapit po tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Huwag po sa tao, huwag tayong kumapit, huwag tayong umasa sa tao na siya ang magligtas sa atin. Huwag tayong umasa sa religion, kasi ang religion, hindi po religion ang namatay para sa atin. Ang namatay, ang nagbigay sa atin ng kalayaan ay si Kristo. Kaya po, kailangan po natin magkaroon ng relasyon. Yes, importante na meron po tayong simbahan kasi hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos kung wala kang spiritual na family. Pero, unahin po natin na magkaroon ng relasyon sa Panginoon at maging bahagi ka ng pamilya ng Diyos. Yan po yung spiritual family mo. Hindi ka po ang kaharian ng Diyos kung hindi ka ang kalayaan at mapapanatili yung kalay. Kung mananatili tayo, kung magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoong Yesus, sabi ko ng Panginoon, kung pinapapasok mo ang kanyang anak, pinapapasok mo din ang Ama sa inyong puso. At nandyan din ang kanyang presensya. Kaya, kapag po ikaw ay nananalangin, dumutulog sa Panginoon, malulugod ang Diyos sa inyo. Dahil nandyan siya sa puso mo. Kapag po wala si Jesus sa ating puso at hindi tayo naniniwala sa Kanya, hindi po ba pakinggan ng Diyos ang ating panalangin kasi hindi tayo matuwid sa Kanya.
matuwid sa harapan ng Diyos kung wala yung Espiritu niya sa inyo at wala kang pananampalataya sa Kanya. Di ba binasa natin ng kanina, maituturing tayong matuwid kung tayo po ay nananampalataya sa Kanya at nananahan ang Kanyang banal na Espiritu. Maliwanag po sa salita ng Diyos, pinapakinggan ng Diyos ang matuwid sa Kanyang harapan. Mga kapatid, kung tatanggapin natin, kung tatanggapin natin ako sa tatanggapin natin ang Kanyang salita, maniniwala tayo sa Biblia, sa salita na ating binabasa at sa Kanyang ginawa doon sa krus. Hindi lang tayo maitutuloy na matuloy, kundi patuloy niyang aayusin ang ating buhay. Patuloy niyang pagpapalain, tutugunin ang ating mga pangailangan kasi yan ang Kanyang layunin. Hindi niya layunin na tayo na napukulang, na tayo kawawa, na tayo naghihirap. Basahin po natin sa Romans chapter 8 verse 28. Romans chapter 8 verse 28. Praise the Lord. Flash it in Tagalog. Okay, sabi na, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Conditional po mga kapatid. Sabi dito, lahat gagawin ng Panginoon sa ikabubuti ng unang kondisyon sa lahat ng umiibig sa Kanya. Tingnan natin, kahit na, huwag nang tanggalin sister, okay, kahit na pinalaya, kahit na namatay si Jesus doon sa cross, at sinabi niya, malaya kayo lahat, kung hindi natin siya mamahalin, hindi natin siya ibigin, hindi natin siya paniniwalaan, hindi tayo maninindigan sa ating pag-ibig, sa ating relasyon sa Kanya, sa ating pananampalataya sa Kanya. Sabi niya, hindi natin mararanasan itong kabutihan ng Panginoon. Imagine, sa lahat ng bagay, kahit sabay-sabay tayo na bumili, kahit napaka mahal yan, naku, walang mahirap sa Diyos, gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ng lahat ng umiibig sa Kanya. Hallelujah! Kaya ibigin natin na ang Panginoon. Ibigin natin siya. Paano natin ipapakita ang pag-ibig natin? Manindigan tayo sa ating pananampalataya. Huwag natin siyang kalimutan. Huwag natin baliwalain yung ginawa niya doon sa cross. Gamitin, isurrender natin ang ating buhay sa Panginoon. Pinalaya tayo para hindi gawin ang ating gusto, kundi para magpakabanal. Hindi natin kaya maging banal. Pero kapag po nananahan ang Panginoong Hesus sa ating buhay, ang Kanyang salita, itong salita ng Diyos ay ating isasagawa. Tutulungan tayo ng Kanyang banal na Espiritu para makayanan natin isagawa itong salita niya. At aayusin niya, babaguhin niya ang ating buhay. Dahil nakita niya yung sinsilidad mo na sumunod sa Kanya. Pangalawang kondisyon sa Kanya, sabi niya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Hallelujah. Okay, pwede na sister na. Okay. So, ang layunin po ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay mahalin siya. Ang layunin niya na tayo ay Kanyang kasama, na mag-aalaga dito sa Kanyang kaharian. Layunin niya tayo ay magpuri sa Kanya. Layunin niya na tayo ay makapiling. Layunin niya na ma-enjoy natin itong napakagandang kaharian na binikha niya. Pero kung bakit hindi ito nangyari sa atin dahil po tayo ay nahiwalay sa Kanya. Pero nagpapasalamat tayo dahil gumawa siya ng paraan para kahit na sa mga nauna natin mga
years sa ating buhay ay hindi man nagamit para sa ikaluluwalhati ng Panginoon, tayo ay pinalipin ng demonyo, pero dahil ngayon, tayo ay nakakilala sa Diyos. Nagpapasalamat tayo na meron tayong chance na nakilala ang Panginoon. Nandyan man kayo sa loob, mga kapatid. Hindi po ibig sabihin na hindi kayo mahal ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos sa amin na nasa laya at nandyan sa loob ay parehas lamang po. Pero mga kapatid, hindi po ibig sabihin na dyan nagtatapos ang layunin ng Panginoon na nasa loob kayo. Hindi po. Nailagay kayo doon pansamantala. Pinagandaan po lamang kayo ng Panginoon para hindi tuluyang sirain ng demonyo ang inyong buhay. Baka kung hindi kayo dinala dyan, baka tuluyang pinatay kayo ng demonyo sa labas. Pero, inalaw kayo na pumunta dyan para magkaroon kayo ng chance na makilala ang Panginoon. At sa katunayan nga po, Panginoon, mga kapatid, kahit na nandyan kayo, kung tatanggapin mo ang Panginoong Diyos at naninindigan kayo sa inyong pananampalataya, kayo ang tunay na malaya, mga kapatid. Kasi kahit nasa riyas kayo, pero malaya kayo kung pinatawag kayo ng Panginoon, papatawarin kayo ng Panginoon, kung kayo ay magtatapat, magpapakumbaba, isusuko ninyo ang inyong buhay sa Panginoon, kayo ang tunay na malaya, dahil malaya kayo sa paghuhusga ng Panginoon doon sa hindi tumatanggap sa Diyos. Kaya panindigan po natin ang ating pananampalataya, kasi yan ang susi ng lahat. Kung meron kang pananampalataya sa Diyos, sabi niya, gagawa at gagawa ang Panginoon. Sa lahat ng bagay, gagawa ang Panginoon sa inyong ikabubuti. Hindi lang ikaw, kundi ang inyong pamilya. Hallelujah! So, mga kapatid, ano ba ang kayo ng Panginoon bilang magsamba at mahalin siya, kundi para mahalin din natin ang kapwa natin. Ibigin natin, tulungan natin ang bawat isa sa atin. Punta natin sa Galatians chapter 5, verse 13 to 14. Galatians chapter sa Tagalog tayo. Galatians chapter 5, verse 13 to 14. Hallelujah. Okay. Sabi dito, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Lalo ng Panginoon, mula simula pa nung nilikha tayo, tinawag niya na tayo ay malaya. Ngunit sabi niya, huwag ninyong gamitin ang kalayaan niyo para pagbigyan ang pagnanasa ng laman. Tayo ay pinalain ng Diyos para hindi pagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo't magtulungan. Yan ang layunin ng Panginoon. Na tayo ay magmahalan. Yan po ibilisya ng ating pananampalataya at paninindigan sa ating pananampalataya sa Diyos, magmahalan din tayo at magtulungan. Sapagkat ang bukod ng bukong kautusan ay nasa isang utos, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Dati po nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, ang sarili natin itinis, ang ating iniisip, ang ating sariling kapakanan. Kaya dyan tayo nasira, di ba? Diyan nakagulo-gulo ang ating buhay dahil ang ating iniisip ay ang sarili natin interes. Pero ngayon na tayo ay nakakilala sa Diyos, hindi na yung sarili natin interes ang ating ipinaglalaban, kundi ang interes ng Diyos ang ating ipaglalaban. At kung ano ang interes ng Diyos, magmahalan tayo. At mahalin din natin siya. Kung yan ang inyong ipaglalaban, kapatid, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tunay na magiging malaya ka. Hindi lang sa pagkabiyag ng demonyo. Kahit dyan sa loob, pwede kang palayain ng Panginoon para ibahagi mo itong kalayaan na tinanggap mo sa Panginoon. Lalabas ka rin at ipamahagi mo, sabihin mo din sa iba ang kalayaan na nagagaling sa Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay pinatawag ng Panginoon, yan din ang sabihin natin sa iba. Huwag natin ipagkait. Magpagamit tayo sa Diyos para tuluyan tayong maging malaya at pati sa mga dansan natin. Pinapanalangin natin na habang tayo ay
magpapatuloy sa Panginoon, patuloy niyang aayusin ang ating buhay, itutuwid niya ang ating buhay, itutuwid niya ang ating landas, pati ang inyong sitwasyon, kanyang aayusin. Kahit ang yung gusto niyo na mapalaya, hindi imposible yan, mga kapatid. Yun lamang po, manindigan ka po sa pananampalataya sa Panginoon. Sumunod tayo. Huwag natin sundin yung gusto ng laman, kundi sumunod tayo doon sa layunin ng Diyos. Dispituhin natin yung ginawa niya doon sa cross na siya namatay para sa atin. Upang wala nang puwang ang demonyo. Palagi natin iisipin yung ginawa niya sa atin doon. Respetuhin natin ang ginawa niya doon sa cross. Kasi kung hindi mo yan respetuhin, kung babaliwalain natin yung ginawa niya doon sa cross na namatay siya para sa atin, tinubos na tayo ng kanyang banal na dugo. Kung babaliwalain natin yan at tuloy natin sinusunod ang layaw natin, sinusunod natin ang gusto natin, darating ang araw, hindi babalik ang Panginoong Hesus para mamatay siya para sa inyo at para sa akin, kundi darating siya para husgahan ang lahat ng hindi nagrespeto sa Kanya, ng huhusgahan niya ang lahat ng kumalaban sa Kanya. Kinakalaban po natin ang Diyos kung binabaliwala natin ang Kanyang ginawa. Ang pagtubos niya sa ating buhay, kung kinakalaban natin ang Diyos, kung pagkatapos natin nakilala siya, tapos patuloy pa rin tayo gumagawa ng kasalanan, darating araw huhusgahan tayo. Ayaw natin na mangyari yan. Kundi gusto natin na pagdating niya, liligaluhan niya tayo. Na sasabihin niya, halika anak, dahil nanindigan ka sa inyong pananampalataya, pinili mo na sumunod sa akin, naging tapat ka sa inyong relasyon, tapat ka sa inyong pananampalataya, halika. Ano ang gantimpala na ibibigay ng Panginoon sa atin? Buhay na walang hanggan. Actually, hindi lang buhay na walang hanggan. Kahit nandito pa tayo mahihintay natin ang kanyang pagdating, bibiyayaan niya ang ating buhay para hindi tayo tuluyang maghihirap, kundi tayo ay kanyang tutulungan. Tutulungan niya tayo sa lahat ng bagay upang ma-enjoy natin itong buhay na kanyang ibinigay. At patuloy tayong magamit sa kanyang kaharian habang hinihintay natin ang kanyang pagdating. Hallelujah. So, mga kapatid, hindi lang po tayo ang magbibinipisyo, kundi pati ang pamilya natin. Kasi sabi nga sa kanyang salita, kung may tao na totoong naninindigan, hindi lang umaasa sa gagawin ng Panginoon sa ating buhay, kundi tayo po ay magsisilbi sa Kanya, tayo ay gagawa ng kalugod sa Kanya. Yan ang totoong disipulo ng Panginoon. At kung totoong disipulo tayo ng Panginoon, totoong tagasunod tayo ng Panginoon na gagawa tayong paraan na ikakalugod ng Diyos, sabi niya, gagawa din siya ng paraan para ang ating pamilya ay maligtas. Amen? So mga kapatid, tayo po ay patuloy na manindigan sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus para yung kalayaan na pinangako niya ay mapasa atin tuloy-tuloy. Amen? God bless each one. Let us pray. Mga kapatid, kung meron po sa atin ang hindi pa nakakilala or hindi ka pa sigurado sa inyong relasyon sa Panginoon, pwedeng may relasyon ka sa Diyos noon pero naputol. Inaanyahan kita kapatid sa umagang ito, sa oras na ito. Ang Panginoon ay handa na ibigay ang kalayaan. Handa niyang patawarin at kabagan ang bawat isa sa atin. Yun lamang po, kailangan natin tanggapin siya sa ating puso. At kung naniniwala ka at hindi kang tanggapin itong kalayaan, gusto mong tanggapin si Jesus upang patuloy na baguhin at mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at patuloy na tayo ay maging matuwid sa Kanyang at
ating itaas ang ating kamay at sundan niyo itong panalangin bilang personal na panalangin mo. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, sundan niyo po itong panalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa inyong habag, sa inyong pagmamahal na ipinakita mo sa akin nung ikaw ay pumunta dito sa lupa. Naghirap ka at namatay ka para sa aking mga kasalanan. Salamat sa inyong dugo na siyang tumubos sa akin sa lahat ng pagkabihag ng demonyo. Humihingi po ako, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa pagbabaliwala mo sa inyong ginawa sa cross. At ngayon, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Hinihiling ko, Panginoon, na manahan ka sa aking puso. At magmula ngayon, ikaw ang driver ng buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na sumunod sa inyong mga utos. Salamat, Panginoon, sa pagtanggap mo sa akin bilang isa niyong anak. Pagpalain mo ako, Panginoon, ganon din po ang aking pamilya. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let me pray. Lord, napakinggan mo po ang panalangin ng bawat isa ng inyong mga anak. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo silang puspusin ang inyong banal na presensya in Jesus' name. Fill them, O God. Puspusin mo sila mula ulo hanggang paa, Panginoon. At hayaan mo na lalo ka pa nilang makilala. Patuloy kang mangusap sa pamamaraan na kanilang maintindihan, Panginoon, upang patuloy na lumalim ang kanilang pagkakilala at lumalim ang kanilang pananampalataya, lumalim ang kanilang relasyon sa inyo, Panginoon. At tunay na ma-encounter nila, Panginoon, ng tunay ikaw ang Diyos na buhay na pwedeng magpalaya sa kanila, pwedeng tumugon sa kanila, kanilang mga daing, pwedeng bumago sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na lukuban ng bawat isa ng inyong banal na dugo upang malayo kami sa anumang gawin, malayo sila sa anumang gawain ng kaaway. Lord, salamat sa kalayaan, salamat sa kapayapaan, salamat sa kagalakan at sa kaligtasan na ginagawa mo sa kanila, Panginoon. Even right now, as we surrender their lives unto you. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong lahat ng papuri in Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone at ibinabalik ko po sa ating mahal na MC. Hallelujah! Praise the Lord! Isang nga pong palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Tunay nga po na tanging ang ating Panginoong Jesus ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan. Amen! Kaya pakisabi po sa katabi natin ngayon. Tignan mo yung katabi mo ngayon. Sabihin po natin na manalig ka kay Jesus, kaibigan. Amen? Manalig tayo kay Jesus dahil sa Kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na kalayaan. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you po, Pastor Verna, sa mga salita po ng ating Panginoon na naibahagi ngayong araw. At ngayon naman po, pupunta tayo sa ating mga pagtatanghal para sa ating Panginoon at maging ng ating mga pagpapatotoo sa kabutihan ng ating Panginoong Jesus. Amen. So, dumako na po tayo. Simulan po natin ang ating pagtatanghal o pagpapatotoo mula sa Metro Manila District Jail, Annex 4. Susundan po ito ng mga kapatid po natin sa San Carlos City Jail. Amen? So, please unmute po. Kung maaari po ay lumapit tayo sa gadget natin para mas malinaw po yung boses na naririnig po natin. Amen? Please unmute po mga kapatid. Metro Manila District Jail, Annex 4. Amen. Please unmute po. Hello po, sabihin lang po, walang enough internet.
ah,